Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang support sa ating YouTube channel. Today po, pag-uusapan po natin yung nakaraang Blue Ribbon Committee hearing dito sa Senado kung saan po natunghayan natin yung iba't ibang mga issue na pinag-uusapan po ngayon sa Pilipinas. Nandito na yung pinaka-controversial na flood control project. Dito na rin po yung pinag-uusapan natin na issue about sa di umano'y, pagbili ng, house and lot ni Diskaya at ito daw po ay, dahil daw po sa utos ni Speaker Romualdez. Dapat din po natin ang issue ng, Iba iba't ibang grid coordinates na di umano'y vlogger na hinahangaan ko po at, tinitingala ko. Hello, 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 hello everyone. And hello. happy Tuesday morning diyan. Hello brother Philcast. Kamusta? And sa mga viewers mo, it's good to be here and happy Tuesday morning. Thank you. Thank you po and, before we start, Sir Trunks, if you don't mind, can you please introduce yourself in a short and sweet Well, ako si way? Truth and Lies with the Trunks, pro-government blogger. And I started as an anti-FLM. And then napadpad din ako doon sa Migs Molino community where I started vlogging talaga. Nag-start. And then lately I joined my friend here, PBBM side, no, na sina Bagtit. Sumali ako doon sa dati nilang grupo, yung MSMA, if you still remember MSMA. MSME. So, nasali ako dun and then dun ako nag-umpisa yung aking, pagiging, political vlogger. Mostly from, Tuesday morning Pilipinas time to Saturday morning yung aking pagvo-vlog. Ganitong oras, usually just yung mga issues na tinatalakay ko is yung mga that daily political issues. Bigyan natin ng reaction. So, I'm more on a reactionista, 'no, so hindi ko kayang mag-monologue. So, usually I'm more on a reaction. Mahirap yung, I see. so that's why I always have some, stuff na mga video clips na kung and then I just give reaction. I see. Sa mga nakikinig po, kumbaga sa pagkakakilanlan ko po kay Boss Trunks, matagal-tagal na ang aming 'di man po masyadong close, pero kilala ko na po siya 2022 if I'm not mistaken, election. Especially po iba-iba kami nung dinala noon nung panahon pero sabi nga nila maliit lang ayan nagkita ulit ka. Actually, para po sa hindi nakakaalam, sinako ko po si Boss para Sinakaw, magkita kami. sinakaw Kasi talaga. ilang beses na kasi na nililigawan ko si boss dahil lang sa different schedule plus nasa UK siya, ako naman nandito sa States. It's different sa time zone at saka siyempre sa timing din at, alam naman po natin na this is his time to do live pero, sinako ko nga po kaya hindi siya nakapag-live. Ayan, so ngayon pag-uusapan po natin, for everyone who's listening right now, if in case you have specific questions sa ating guest today, just put it on our comment section below and then tatry po nating, basahin yon and, we will ask Boss Trunks, to answer those questions within our podcast. So today pag-uusapan natin ano, yung, first day of the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pinananabikkan at, pinag-uusapan ng iba't ibang vlogger, whatever, part you are in this political era, pinag-usapan at inantay. Yun nga lang, 6 hours, ang tagal. Tutulungan tayo ni Boss Trunks to give more detailed, information or reaction about this. First of all, one of the things na talagang siguro napukaw sa akin, atensyon at that time is the first portion of it, where we heard yung sinabi ni Senator Panfilo Lacson that, "Shut the F up." Sa lahat ng kritiko ng, Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Lacson that the committee is not doing their job, wala naman nagagawa yung committee, nothing even happened and karamihan and we heard this from our blogs din na other people are saying na ang tagal naman proseso. What is your reaction doon sa nilabas niyang statement from the first half, yung mga video, and then yung sinabi niyang pronouncement to the people who is criticizing their committee? Eto brother, wala nang paligoy-ligoy, didiretsahin na kita diyan. Isa lang yung pinapatamaan. Mhm. If you remember, isa lang yung pinapatamaan.
and no other than yung kasamahan nila diyan sa Senado na si Senator Amy. Kasi if you remember, siya lang naman yung medyo naka yung nakapalitan ng medyo mga salitang medyo kuwan 'no, nung this past few days. And sa lahat naman ng mga sa kuwan, si Amy lang naman yung nakita natin na nagrereklamo. Yung mga reklamo na wala namang basihan, wala namang patunay, may mga accusation na hindi sila hindi sila limitado yung kanilang oras, hindi pagdating kay Martin Romualdez, hindi daw sila pinapayagang magtanong tungkol kay Martin allegations na. So, I think Yeah, and alam niyo, this is one thing that I hate about itong palitan nila ng maanghang na salita nitong nakaraang ilang araw, actually last week. Parang ano, bumaba yung standard ng committee or Senado itself. 'Di ba, sinasabi ni Amy about sa personality ni Panfilo, ta's sumagot din si Panfilo Lacson, parang gano'n. Parang sa akin because of that exchange bumaba yung standards ng Senado, and I think at the end of the day, nothing prove kung sino yung tama at mali, parehas silang mali. Kung may issue sila personal, gamitin nila yung private, 'di ba, private channel to air their issues about themselves. Kasi hindi naman sila nag-uusap about issue, eh. Pinag-uusapan nila, personality. brothers, ako, I think, Senator Ping Lacson, mahaba yung pasensya niya. I think, sa experience ko kay Ping Lacson, hindi yan basta-basta pumapatol pero siguro napuno na rin yung isa, eh, 'no. Kasi ever since na hinawakan ni Senator Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee, itong si Imee panay na ito kuwan, mga parinig, may mga pahaging ay siguro na nadal na naubos na rin yung pasensya nito ni Senator Ping Lacson. Kasi ako naniniwala ko Senator Ping Lacson is an officer and a gentleman. Hindi na lang ito basta-basta pumapatol sa babae, but siguro kailangan niya na talaga sigurong sagutin, para at least naman mailagay sa puwesto sa tamang lugar ito, which is, yun ngang inaasahan ko kanina na dumalo siya para at least yung kanyang mga sinasabi, kanyang mga katanungan, maitanong niya doon sa committee. Kaso hindi naman siya umattend. Yun nga yung parang ano dun, parang counterproductive ng sinabi niya before. Para bang, okay, may issue ka sa Blue Ribbon kay Senator Ping, bakit hindi mo pinrove na mali siya by just appearing doon sa hearing? Kasi 'di ba parang it doesn't make any sense, eh. Lahat ng sinabi niya about dun ta's hindi naman natin siya nakita. So ano po 'di ba parang mapapaisip ka, anong punto mo dun? Ba't mo pa sinabi yun at the first place? Wala, for public kuwan lang naman sa kanya. Kanya makakuha siya ng, kaniyang, mapansin siya ng mga publiko. Yun lang sa tingin ko sa habol diyan ni Senator Amy. Dami Yeah, naman siyang and reklamo, hindi naman niya dinadala sa tamang forum. correct. I think siguro sa mga nakikinig sa'tin yes, we are on a social media basis, nakikinig kayo sa aming mga vlogger. Pero para sa akin, putting our public officials into like a vlogger style forum or parang bardagulan, ika nga sa lengguwahe ng mga vlogger, hindi mo puwedeng ilagay yung standard na yon to the elected official. Kasi they have a bigger responsibility and a higher standard Tama, sarili mo sa gano'n. Even if sabi nila si Senator Amy Marcos is para daw yung lengguwahe niya parang, nasa LGBTQ, gano'n daw yung sabi ni Senator Ping. But still, you have a higher standards that you need to perform. Going further, isa sa mga naging topic din yung hindi pag-attend ni dating Congressman Saldico at si Orly Gutesa. The Blue Ribbon Committee already issued a show cause order, and 'pag hindi daw umattend, they will issue a warrant of arrest for these people. Do you think that the more na hindi sila nagpapakita sa mga hearing na 'to, it just make it more complicated for the whole process ng investigation about this flood control issue? well, may warrant na rin yata si Saldico sa korte. Hmm. Meron So, ba siyang separate na meron na case? Okay. yung sa Blue Ribbon yata siguro additional na lang hearing.
Pero sa tingin ko I expect na 'pag kung sakali mang mangyari yung ganyan, it will be just the same. I will invoke my rights for, self-incrimination kasi may kaso na. So I don't think mapapagpasalita pa nila si Saldico sa Blue Ribbon. Just like Pakanan. Yeah, and another question, I remember, and correct me if I'm wrong, when Orly Gutesa came to the last Senate hearing, sinabi niya na di umano si former Speaker Romualdez ay sangkot dito sa flood control issue. I remember pinagpiestahan niya ng mga DDS supporters, pati mga vlogger. Pero my question is, up until now, hindi siya hindi pa siya bumabalik, and second, wala namang corroborating evidences doon sa sinabi niya. Kasi siya lang ang nagsabi, at hindi pa siya nagpakita. Do you think dahil sa hindi na naman niya pag-attend dito sa Senate hearing na 'to, kakaroon ba ng bahid ng alinlangan? Sabihin na natin kahit sa'yo as a person na nanonood nito, you're in politics, nagkakaroon ba ng bahid ng alinlangan na parang, totoo ba yung statement na sinabi ni Orly or just everything is just a show? Sa mga rally-rally, sa mga DDS side, 'no? And where did it start? Nung nilabas nila si Gutesa. And I believe, baka nga hindi talaga yung statement ni Gutesa, 'no? If you remember before, nilabas nung budget hearing ng si, Senator Marcoleta yung interpolate dun sa budget ng judiciary. Siya dun, gusto niyang puntahan yung, at i-check yung, records 'no, yung record nung, sinasabing si nung, ano yun, notarize Yeah. 'no. So from there, pumayag yung, clerk of court na bukas na ni Marcoleta yung kanyang mga staff para i-check yung record ng notaryo na yon at i-compare yung kanilang kopya kasi naniniwala siya na hindi peke yung yung notaryo sa affidavit ni Gutesa. Pinayagan sila ng clerk of court. That was till, December. Hanggang ngayon wala tayong narinig kung ano nangyari. Parang ang bilis nawala sa ano, sa public space na I'm hindi I'm pretty masyado sure brother I'm pretty sure brother kung napatunayan ng staff ni Marcoleta na hindi peke yung notaryo, matagal na nagsalita yung si Marcoleta na lumabas ulit. But the fact I see. hayaan na natin 'yan, wag na nating banggitin 'yan sa kung ano-ano. It means alam nila na hindi nagsasabi ng totoo. Hmm. Kumbaga may basis. Oo, malakas yung loob ng abogado, eh. Peke yung kaniyang pirma, peke lahat doon, pati yung mga book number doon, kung kuwan doon, peke lahat. So, I'm pretty sure kung, ang staff ni Marcoleta, wala silang may nakita doon na patunay na yung hawak nila ay legit, tahimik na si Marcoleta. If you remember noong hindi pa nila laging bukang bibig nun na, "Hindi, ipapa-disbar kita." Gano'n pa yung sabi nila. Tsaka mahilig siya ano gamitin ng social media kasi alam ko meron siyang ano 'di ba, may show sarili niyang show. Ayan, so one of our viewers dito, Boss Trunks, he's asking you, Anthony Lim 7296, sabi niya, totoo ba na nag-alala si Gutesa 2.0, Gutesa 2.0 si Senping Lacson kung ba't nadadawit pa rin si Congressman Martin sa issue ng flood Nag-ala control? Gutesa 2.0. I don't know kung ano yung purpose nila, ako, hanggang ngayon, ako nagtataka rin na bakit talagang masyado silang, yung talagang puspusan yung kanilang paghahabol kay Kong Martin. Yun din yung ngayon, dati nung lumabas 'tong issue na 'to at wala akong masyadong alam, hindi ko nire-research yung mga information. Ako ang nasa isip ko kasi ang tindi ng galit kay Martin Romualdez before. Nakinig ako. So, parang nasa isip ko, "Ay, nga siya." Pero nung paunti-unti ko na iniintindi lahat ng evidence at saka pati yung before na Senate hearing, wala naman talagang direct link, na meron talagang ebidensya directly to Speaker Romualdez. Ang hindi ko lang maintindihan bakit masyadong dinidiin si Romualdez dito sa issue na 'to. Kahit dito sa Senate hearing na 'to, wala namang tuwirang sinabi na talagang connected siya. And also, may dadagdag ako, question nito ni, Ma'am Trexie Villa 11, sabi niya, "Ako naman noong narinig ko yung sinabi ni Sen. Marcoleta sa affidavit ni Gutesa, duda na ako. Senator Marcoleta kaysa kay Gutesa." I think question po yan sa inyo, sir. Yun naman, alam naman natin 'no, kasi
kahit yung kwento nila ni Mike Defensor medyo may may hindi pagkakaparehas. Would you believe na tatawagan ka nalang bigla tapos makikipagkita ka dun sa restaurant malapit sa Senado, para lamang ipa-meet sa'yo yung isang witness na ngayon mo lang nakita tapos bukas bitbit mo na sa Senado, pinagpapagsalita mo. Mhm. Para, grade 1 makukuha na kaagad yan, na they are cooking something for Martin Romualdez. Yeah, ta's 'di ba meron pa lumabas na issue, Gutesa has an intel, parang train siya for intel. So, parang yung ginagawa daw niya kaya hindi daw siya makita or hindi daw malaman kung nasaan siya kasi parang parang intelligence, ah, ah, um, backup yun na ayaw niya talaga magpakita at dahil para daw malaki yung, threat to his life. Pero para sa'kin kapagka nadadawit ka sa malalaking isyung pampulitika tulad nito, gasgas na yung sinasabing threat of life, eh. Kasi kung meron, 'di ba kung valid na then tell the Senate or ask for, Hindi ako support naniniwala sa diyan, DOJ. hindi ako naniniwala diyan kasi after nung mawala siya yung sagot ni Defensor nandun daw siya sa hawak daw siya ng Marines, protektado siya ng Marines, and then after that detain na daw dine-detain siya ng Marines, itatago siya ng Marines, ewan ko kung anong mga kukuha nila. Ngayon wala na silang sinasabi tungkol sa Yeah, yun nga nun naalala ko yun nung nagsisimula ako mag-vlog. Naalala ko yun yung lumabas na parang sinabi ni Mark Defensor, and I think ito yung November rally na ginawa nila. Sabi nga niya nasa Marine daw. Nung chineck ko, pati yung Tweety Bird ko sa loob ng AFP, sabi nila, ni minsan hindi nila nahawakan kahit hibla daw ng buhok si Gutesa sa loob, hindi daw, imposible. And then moving forward, thank you sa mga nagko-comment sa baba. Ay, shoutout. Opo, sa lahat po na nandito sumusupport sa channel na thank you po. Kung meron kayong specific na tanong, Sila Ma'am make it, Vicente, short and simple kina Anthony Lim, kina Tita Trek Sevilla siya. for sa ating pinag-uusapan. There are 87 cases na, um, I'm sorry, there is 421 projects na di umano chinekto ng DOJ that has wrong coordinates and then they are sometimes ghost project or some of them are substandard. And then as of this moment, meron pang ibang mga proyekto na kailangan nilang i-verify and i-validate. Some of the evidences na nakuha na ng DOJ in partner with ombudsman, karamihan daw po ng mga site na nakita nila is coming from the investigation process na ginawa na ng ICI. I think my question to you is this. Isa sa mga pinupunto kasi ni Bonoan nung kine-question siya is this. Ito din na grid coordinates ay nanggaling sa ang software na ginamit nila yung MIPS. Pero ang sabi naman ng Senate is dapat ibigay mo yung real-time geotagging or location na puwede nilang gamitin to give the president para hindi mahirapan sila, to find this project, yung PCMA. Do you think with this issue at saka evidences nakita natin coming from this hearing just for these coordinates, do you think na meron talagang sadyang paggulo or sudden na motibo ni Secretary Bonoan to project? Secretary Bunuan, na yung binigay niya doon is parang, yun nga sa MIPS 'no, parang location, grid 'no, coordinates. So, parang pagkaintindi ko dun it is only yung area, hindi yung exact talaga ng location ng project. Hindi ko naman masyado kabisado kung anong kuha nila diyan sa DPWH, basta answer it kung may kaso na siya sa korte. I think it's best to let him answer it sa proper platform. Pero siyempre ako naniniwala din ako na bakit yun ang binigay mo sa pangulo. Alito pala, dahil doon ang daming nakitang mga ang sa aking palagay, I'm not so sure about this, si Bunuan because he is the secretary, umaasa lang siguro siya kung anong fini-feed sa kanya nung mga tao niya. If you're saying na hindi niya chineck yan before he sent this information to the president, Mhm. do you think there is a motive para guluhin ang pangulo at that time? Posible pero kung yun ang yun ang kuwan mo. Yeah, and, dagdag ko na, ang paliwanag niya pa dito nung ginigisa siya dito and, I think tinanong siya dito ni, Senator Lacson. Ang tanong sa kanya is bakit hindi daw nakita at hindi daw chineck bago ibigay sa pangulo. Isa sa sagot niya is
Kasi daw nagmamadali ang pangulo at that time na kunin yung mga location nitong 421 projects right away. So ang nagawa lang daw nila is to give yung coordinates ng MIPS kesa daw gamitin yung PCMA which has the exact coordinate ng location. Do you think that's a valid reason? Hindi, kung ako paggawa mo ng project dapat meron ka ng coordinates agad diyan, eh. Kung kailan hingin pa dun ka palang kukuha ng mga coordinates. Paggawa mo ng project na nandiyan na yan, eh, kung saan, anong coordinate, anong latitude, anong longitude, saan, anong grid ng kuwan diyan. Nandiyan na yan kasi ikukuhan mo yan sa plano mo, sa area kung paanong kuwan, eh, 'di ba? So, nandiyan na dapat yung coordinates mo, kumpleto na dapat yan paggawa mo ng project. Bago umpisahan yung project dapat nandiyan na yan, alam mo na kung saan yung exact location. And isa pa sa sinabi niya na imposible daw na ang korapsyon ay manggagaling sa kanya kasi daw lahat daw ng project every year chine-check daw ng Commission on Audit. So why is it hindi na-flag yan before pa bago 'to pumutok 'tong flood control project so parang pinupunto niya dito, hindi niya yung pagkakamali daw yun ng COA. What's your reaction? Totoo. Meron din may connection din. Pero if you th if we go with the angle na okay, may sabwatan, sabihin natin sa COA may sabwatan, sa mga ASEC at USEC ng DPWH may sabwatan. Do you think na sinadya going up to the office of Secretary Bonoan na talagang sinadya nilang maliin o guluhin ang pangulo? Knowing this, this evidence na nakikita natin on the surface. But I think more on to save their asses. 'No? Just to save their, backs. Kanya-kanya na lang silang kuwan diyan, diskarte. Yeah, and then and also another thing, inopen up to ni Senator Erwin Tulfo, ang sabi niya dito, ano daw ba ang rason kung bakit ang tagal-tagal ng proseso ng nakakasuhan, ang tagal ng investigasyon. Ulit tayo nag-uusap ng ganito sa social media at ang tao nagagalit na walang napapakulong ng mga big fish. Ang paliwanag ng DPWH na nakaupo ngayon, I think sa representative ng DPWH, dahil daw mali-mali ang grid coordinates sa ngayon, ang PWH, yung 421 projects na dina-double check nila at bine-verify nila yung exact location kung may project or kung substandard yung mga proyekto na. Kaya parang ang sinasabi nila, there is a deliberate attempt na maaring they're trying to, sabi nga hijack the president towards what's going on with this flood control issue. Kasi at this moment, their status, sabi nila dito, sa 421 projects, allegedly, ghost project siya. 14 project pa lang ang na-identify na ghost project. Dalawa doon sa na-identify na yan, nasa sandigan na 4 cases. 12 naman doon is under PI, preliminary investigation. Ito yung 3 kaso na nasa ombudsman, Sims Construction and Trading, 6 na proyekto sa Wawaw Construction and Top Notch Construction, and then 3 dito is yung other construction business na apparently napag-alaman nila is a ghost project. Okay, knowing this, knowing the real issue, bakit ang tagal-tagal ng investigation at wala pa tayong nahuhuling big fish? Will this affect the national narrative ng tao about this flood control Well, issue? yu yung sa kuwan kanina, according dun kanina sa, kuwan nila, 'no, hindi naman lahat ghost project kasi yung, sa flood control Hmm. anomaly. Hindi naman lahat yun ghost project at, lalong dumami yung ghost project na kuwan kasi dahil dun sa mga mali-maling coordinates. So, pinuntahan nila yung mga coordinates, wala silang may nakitang project dun, so they thought it was a ghost project. So, ngayon inaayos nila, so far ito pa lang. Inopen up yan ni ni Senator Kiko Pangilinan na dapat daw ilabas din yung mga substandard project. At ito rin yung tinanong sa kanya dun is, sabi niya na nakausap niya raw si dating Senator Franklin Drilon. Ang sabi naman ni Franklin Drilon, ang sabi nga din kuwan yung nag, pahayag agad yung gobyerno na may mahuhuli, may ipapakulong sila ng kuwan. Pero sabi ni Senator Franklin Drilon, hindi ganyan basta-basta kadali magpakulong. Hindi ganyan-ganyan basta kadali. Sabi niya probably this first quarter nito baka meron na. Pero yung gano'n December, hindi ganyan kadali magpakulong ng mga kuwan ng basta-basta. Kaya medyo nagkuwan lang agad yung gobyerno na maipapakulong nila December, 'no. So, yan yung sabi ko 'no, na ilang buwan pa lang. So,
I don't think may kuwan ka kaagad diyan na I don't know yung mga legal advisors ni PBBM siguro hindi hahanapin din natin 'to, ano ba yung mga ina-advice niyo sa pangulo, dapat advice-an ninyo 'yan. Based to experience mo na gaano ba katagal yung kuwan, yung 3 to 4 months preliminary investigation ka sa prosecutor ka, 'di ba? PI pa lang 'yan, preliminary investigation mo yan 3 to yung 3 to 4 months, siguro yung 3 months uubusin mo pa lang sa paghahanap ng ebidensya, investigasyon. Yeah, I think it's more I think another thing na nagkamali din ang pangulo at ang gobyerno, even DPWH, wala kasing masyadong messaging na inilalabas. Like Mm. ate January, eto na yung status po ng ganito. Eto, makikita niyo sa website, eto na. Reason ko bakit ang bagal kasi eto. Kesa aantayin pa natin Blue Ribbon Committee, the same thing lang naman ang sasabihin nila kung nilagay na nila sa website yan at sinabi nila eto yung update, eto rin yung sasabihin namin sa Blue Ribbon Committee. I think kasi frustrated na the more information you say, what's the status of the cases, the more I would say maliles yung demand ng tao to get answers. Actually kung wala kang sinasabi. Yan ang problema brother, kasi hininto nila yung hearing sa Congress, Mhm. yung sa Blue Ribbon Committee medyo nagkawindang-windang din nun kasi nagpalit ng liderato. O tama. And then yung ICI, huli na rin sila parang ni-live yung kanilang mga hearing, mga limitado pa yung nilabas nito. So, dun nagkawindang-windang. Kagulo rin kasi pumasok si Kong Leviste, yung Cabral Files, si Kiko Barsaga, 'di ba? Yung ang dami. Kasi Jolo congressman na yata or Mayor. governor sa kwan or I don't know if he's, yung isa niya pang anak kung, mayor pa yata. I think he is even more big compared to Jinggoy and, Joel. Pero and ako hindi ko alam kung sino talaga yung hinahanap nilang big fish. Unless and talaga tinutukoy nilang big fish is si Martin talaga, mahirap. Yeah, sa totoo lang, I have already a set of mind kung sino yung big fish, eh. Depende sa kung papaano ko tiningnan yung issue tsaka mga balita, yung mga Cabral Files, doon nag-create yung isip ko na dapat, "Oh, ito yung big fish." Pero yung kanina sa Senate hearing, even if sabihin na nating hindi siya ako personally, hindi siya nandun sa expectation ko kung anong gusto ko malaman. Pero isa lang ang natutunan ko diyan sa hearing kanina, there is more things na ginagawa pa yung gobyerno pagdating sa pag-iimbestiga na kahit sila, they don't even know who is the next person na kailangang imbestigahan. Kasi hanggang ngayon nag-iimbestiga pa rin sila ng evidence, eh. And I understand the fact na kailangan kasi they need to make sure that there is a strong evidence that can withstand by itself 'pag nasa harap sila ng Oo. korte. And I think, other than Bong Revilla, yung kaninang pinag-usapan, wala akong nakikitang iba pang prominenteng tao na yung big fish, not the DPWH officials. I think yung kanina sa Senate hearing dun natin makikita na even them, they don't wanna say a specific names kasi hindi pa sila sure with the evidence that they have. Ako brother ang alam ko yung tinutukoy talaga nilang big fish is, Martin Romualdez kasi ito ay next to the president, closest to the president. They want someone who is close to the president na mahuli, makulong. But the problem is ang yung big fish na inaasahan nilang makulong, mukhang yun yung walang konektado dun sa flood control anomaly. Si Cheese kung sakali, Joel or Jinggoy, I'm happy with that. Correct. Yun nga din yung parang pinupunto ko diyan. At the end of the day, usually may issue sila kay Romualdez and then kasuhan nila, 'di ba? Para makita kung ano ba talaga yung totoo. One of the things na when I was listening to this 6 hour na katagal na hearing, Maria Josep, 2 beses yata ako nagkape ng ganyang kalaki para lang marinig ko at maintindihan ko 'yan. One of the conversation na parang, nag-ano yung pintig yung tenga ko. Tinanong si, parang, tinest ni Senator Ping si Secretary Bonoan. Kasi about dito sa grade coordinate. Meron kasing press conference si Secretary Bonoan last year na sinasabi na yun daw mga coordinates at mga sinabi ng grupo ni Lacson sa mga proyekto dito sa 421 projects ni Yusek Bonoan na ano daw yun, hindi daw totoo yun. Tapos
tinry na i-contest yun using Yusek Bernardo's information. Ang sabi ni Yusek dito, August 4 last year, sinabi daw ni Yusek Bernardo kay Secretary Bonoan at sa mga tauhan niya na yung coordinates daw na binigay nila kay Pangulo using the isumbong mo kay Pangulo website, mali daw. Sabi naman ni Bonoan dito, hindi naman daw niya tuwirang sinasabi na mali sila Lacson. Pero ang sinabi niya is, tinry niya daw tawagan si Pangulo 2 weeks after niyang malaman itong pagkakamali sa coordinates at sinabi niya daw ito sa Pangulo. With your thinking about this small conversation nila, do you think nagpapaikot-ikot lang si Bonoan? Well, probably, I think sa mga ebidensya, I think he is involved. At least si Kwan talaga diyan is, ah, hindi ko lang alam kung nagtatanga-tangahan siya or pinabayaan niya talaga. But, I can't blame him naman kasi Malaki kasi ang ano niya, malaki rin ang ang administrasyon. prob yeah, at saka ang problema kasi sa kanya, ano, umalis din siya nag-quit din siya, sa posisyon niya, eh. 'Di sana lahat ng dokumento kung kinakailangan puwede niya pang i-release bago siya nag-quit last year or I think nag-resign siya. Yeah, and another thing ano, conversation naman between Secretary Bonoan and Senator Win Gatchalian. Sabi ni Senator Win dito, "For 3 years pinalagpas mo lang, sasabihin mo sa amin wala kang kickback? Halos every time na pumupunta ka for budget proposal sa Senado, hindi ka nagsasalita." And as far as he knows, sa ebidensya niya, sabi dito, 2.2 billion pesos recently nakuha niya as whether it is allocable or non-allocable. What do you feel about this? Confronting coming from, lead ng, BICAM sa Senado last year. I understand his feelings, but, uh, let's not forget 'no, na, ah, until proven guilty 'no, by the court, person is still considered innocent. Baka puwede tayong balikan 'yan, 'di ba? Mag-ingat-ingat din tayo sa mga ganyan kasi puwede tayong balikan, 'di ba, until, proven guilty, is still considered innocent. Yeah, Although siguro deep inside yun ano man, we know na involved talaga sometimes, kailangan nating mag-antay 'no, na makuha nito bago tayo talaga lahat makapagsabi na, But for yeah. now, oh, I think sa mga ebidensya, mga witness, but I have to as well take into consideration na itong mga nagsasabi ng mga ganyan, involved din. So, I'm pretty sure lahat sila yan kuwan na lang yan, kanya-kanyang diskarte para Which is wala naman naniniwala. Yeah, and, so far wala akong naririnig, pero merong investigation na siya daw yung nadadawit. investigation Another is there thing is pero, siyempre yung kaso, diyan magkakalaban. Yeah, and another thing, tinry i-test si Bonoan kasi isa sa mga sinagot niya kay Senator Win Gatchalian, yung trabaho lang daw niya bilang sekretary ng DPWH is oversight. Pero alam natin, ang mandato ng mga cabinet secretary sa kanilang ahensya ay hindi oversight, 'di I think ba? They nag-blunder lang control sa dun brother, sa tingin ko nag-blunder lang siya dun sa oversight. Na sinagot niya naman ulit na yung sa huli, kasi kinorek siya ni Lacson. And yeah, alam naman natin na yung siya yung overall in charge diyan 'no, mula taas hanggang sa so pinakababa. he cannot so with that word that you're saying, he cannot disapprove. Yes, puwede ko sabihin ganyan na imposibleng hindi niya alam. Pero kung titingnan niyo rin naman yung if you hindi ko alam kung may mga experience, but kung titingnan niyo rin naman yung mga galawan ng mga malalaking kumpanya, let's say they all like the CEO or president, they only rely naman sa mga reports sa kanila ng kanilang mga, department heads, ng kanilang mga managers, Yun branch nga yung area parang manager. actually yun yung parang sinabi niya, na ang tinuturo niya dito is yung USEC, ASEC at saka mga RD niya na gumawa daw ng report. Pero I think my other question is bilang taxpayer, how can you differentiate you as the head ng ahensya mo and then also how can you differentiate that to an individual problem? Kasi 'di ba, pag-uusapan natin dito command responsibility. Hindi mo po pwedeng Yes. porket sinabi lang ni USEC o ni ASEC, oo ka. Tas sasabihin mo sa amin mali yung report. Tas sasabihin mo, it's just because of yung mga tao nagbigay sa'yo ng report, sila ang tutugisin namin? 'Di ba, it doesn't make any sense. Yeah. Kasi we can make that as example as well sa kay PBBM.
He is the chief, siya yung presidente, pinaka-head ng state. Report sa kanya yung mga secretaries niya. So, puwede rin natin mai-applyan kay PBBM na, "Oh, ikaw presidente, di mo alam yung ginagawa ng mga kabinete." But PBBM is also relying sa report ng kanyang mga secretaries. Hindi naman siya puwedeng pumunta doon sa mga opisina ng bawat DPWH ano. Pero, as the head, then you can order a full, thorough investigation na, there is an allegation na siya ay tumanggap rin. Kung Kumbaga wala hindi sanang ganyan, he would have come clean. Oo, wala akong kasalanan diyan, kaya ang gagawin ko, magpapaimbestiga ako at lahat ng kailangan matatamaan, kakasuhan. yeah, ang problema lang sa atin pagka nasa politics ka, may nauuna yung personal interest ano, versus sa Mm. mandato. Kaya ang hirap-hirap minsan hulihin, even yung mga former secretary, kung meron talagang kabulastugan kasi sila-sila nagtatakipan kung totoo. Totoo, yeah, correct. And, guys sa mga nakikinig, thank you po, sa mga nanonood. Si Boss Frank, if you have any question kay sir, yeah, and, kung meron po kayo question during the podcast, lagay niyo lang po diyan and we will try to read it. Going further sa pinag-usapan, isa sa pinag-usapan din po doon na malaki-laki pero I think parang additional lang na dinagdag 'to ni Senator Ping, yung di umano yung pagbili daw po ng, house and lot sa Fords Park, sa South Fords Park, na apparently binili daw 'to ni, Curly Discaya, tapos under the disguise na under kay, former Speaker Romualdez. Dumating si Mary at Joy alias nila 'to dahil daw po ang storya nila, nakita daw po nila yung last hearing at nakita nila yung picture nila Diskaya at parang napag-usapan nila nung dating, may-ari nung bahay na parang, "Oh, kilala namin 'to boss kasi ito yung parang nakipag-usap to buy the house." Ta's aniya, February 1, nag-usap daw sila ni Curly Diskaya, less than 5 minutes, para daw po pag-usapan yung paglipat at pagkuha nung bahay. Then parang, dahil daw sa pagmamadali ang daming items, hindi daw mai-transfer yung mga gamit outside the house. So February 2, nag-try silang kausapin ulit si Diskaya at yun nga, dun ni-name drop ni Diskaya na ang, nakabili daw ng bahay si Speaker Romualdez. Para sa akin itong part na 'to nakagulo sa investigation kasi it doesn't make any sense. Kahit sinong bumili nun, kahit sinong Poncio Pilato, it doesn't make any sense kasi ano gusto mo i-prove? It doesn't make any sense in connection sa flood control, so lifestyle check. Pero kung sa flood control, it doesn't make any sense kasi alam mo isa sa nakikita ko dito, there is no there is no proof that we can use that issue towards Diskaya or towards Romualdez. Kasi kailangan magkaroon na naman ng panibagong kaso, 'di ba? Kasi this is a separate case, eh. Do you think na I don't know, Senator I respect, Senator Lacson kasi top notch ito pagdating sa investigation? investigasyon, and then papatulan mo yung ganyang issue 'no, then it turns out na wala naman silang may napala do'n. Unang-una, if even they can prove it na ano namang koneksyon nun sa baha, Mhm, anong koneksyon nun correct. sa ano, I think, siguro kung yung perang pinambili ng bahay na yun ay galing sa DPWH na flood control na pondo or insertions, then maniniwala pa ako. Pero Kuya Trunks, kapag gano'n ang linyahan, papasok siya sa lifestyle check. Hindi siya sa flood control issue, 'di ba? Tama ba Papasok ako? siya sa lifestyle check, pero, kung titignan nila sa salarin kung naka-declare o hindi. Yeah, pero kung ang pag-uusapan natin flood control, parang it doesn't make sense na isama mo pa siya dito sa Blue Ribbon Senate hearing. 'Yun yung tingin ko diyan. So, I don't know what kind Yeah. of lifestyle. Ah, Yeah, I think pero hilaw pala 'no? Walang ka-issue-issue doon sa also flood control. I think ano, isa pang malaking bagay when I was listening to the 6-hour Senate hearing na napansin ko, nagsalita si Senator Risa Ontiveros, tinanong niya yung DPWH, representative. Kasi so far, 2 po sa regional offices ng DPWH dito sa QC tsaka sa Baguio, nasunog. And apparently, ang, pahayag ni Mayor Magalong dito sa Baguio, nasunog daw yung record section which has sensitive area na merong dokumento ang DPWH. So far, ang report daw, there are no sensitive documents as per report ng DPWH kasi daw meron silang mga soft copy na pwede nilang ipakita sa Senado. Do you think that there is connection?
between this burning of offices with this flood control issue? But wala pa naman yung report ng Bureau of Fire Protection, 'no. Bakit na naman pumapapel kung It's like putting gas sa fire. yung documents and they have as well a copy of those documents. Well, yan din na isa. Yeah. I think ano siya, eh, I think ang mahirap kasi sa kanya 'pag nagsabi siya ng information para siyang leviste. O Automatic kailangan paniwalaan mo, and I think he needs to calm down 'pag nagbibigay siya ng mga public opinion. Naalala ko 'yan, just like, leviste. Alright, another topic, pagbabalik ng, pagtutuos ni Fadulyon, ang ating Prosecutor General at ni, Senator Marcoleta. Ni Senator Marcoleta, sa kanyang pamamaraan, ang issue ng restitution sa mga diskayas. Okay, I know you already talked about it sa mga live mo at ilang beses ka na nagbibigay ng reaction dito. Just to rest all of this issue to end, what do you think, about this ano, at I think hindi na maka-move on si Marcoleta. hindi maka-move on? Ang masasabi ko lang kay Marcoleta, magtrabaho yung DOJ. Now kung may problema ka mo sa Supreme, Correct. let the Supreme Court decide kung mali ba yung hingi ng kondisyon or paglagay sa kondisyon ng, DOJ ng, restitution sa hindi doon yung tamang forum na doon ka lang magngangaw-ngaw. Ireklamo mo sa Supreme Court. Then if the Supreme Court decide na that is unconstitutional, edi puwedeng tanggalin ng DOJ yun. Mas gustuhin ko rin na may restitution doon lalo na sa mga diskaya. Ibalik nila. At dahil diyan sa sinabi mo about diyan sa pera, si Curly. Sabi niya doon, para daw, kasi response niya kay Fadul para daw modern day pagnanakaw ang ginawa ng DOJ sa kanila because of this restitution. So, I would like to give my first reaction na, saan ka nakakita na ang taong pinaka-reason kung bakit may flood control issue, ang pinaka-nagnakaw ng limpak-limpak na pera dito sa flood control issue, lakas pa ng loob magsabi na yun daw ay modern day pagnanakaw ng gobyerno sa kanila because of this restitution. Anong kapal ng pagmumuka ka nakakuha ng ganong katinding apog mo? Ako, yun ang opinyon ko, kasi nagulat ako nung narinig ko yun. Siguro ito yata yung part ng hearing na inulit ko siya 3 beses when I was taking coffee. Sabi ko, ha? Kung hindi dahil sa'yo, wala namang magkakaroon ng flood control issue, eh. But what's your opinion about that? And also, may punto din si Curly na parang sinabi niya na noong panahon daw, nung first hearing, November 14, ang sabi niya dito, parang hindi sila na-offeran ng DOJ for this WPP. Kaya paano daw sasabihin nilang Fadul yun na they're offering it? Ang sabi naman ni Fadul yun is pagkatapos daw nung hearing no November 14, kahit siya or yung kanyang legal counsel, hindi naman daw nakipag-usap sa kanila to get this WPP application moving forward. So, anong basa mo dyan? Kung talagang ka, in good faith ka, magbalik ka ng pera. Ipakita mo na talagang ka. Alam mo na sooner or later 'pag nakahatulan ka magbabalik ka pa rin. Why do it now? Magiging medyo maluwag pa sa'yo yung DOJ o yung prosecution. Magiging pa sa'yo yung tao, yung pagtingin sa'yo ng tao no na you feel sorry. Let's say, at least nagbalik ka ng pera. It's an act of in good faith. And then ipakita mo na talagang sincere ka. Sila naman hanggang ngayon wala pa naman sila. Sabi nga ni Risa, paano ka kahit sa Senado nga kapag yung pangako mo yung ledger hindi mo pa binapasa sa'min. Hanggang ngayon, Oo, paano kayo tatanggapin 'yan? totoo yan. Hindi naman mauubos yung pera mo dun sa restitution, alam naman ng buong Pilipinas na hindi mo pera yun unang-una sa Pupunta na tayo sa last part natin. It's about Cabral Files. Correct. Going forward sa ating pinag-uusapan about sa Cabral Files. So, I think lahat naman na pag-usapan na kasi lagi siyang nasa social media, lahat ino-open up niya, eh. One of the things na parang interesting dito sa pag-uusap, nung nag-question si Senator Bam Aquino at tinanong niya specifically, paano mo nakuha yung soft copy? Kasi ang question diyan is, 'di ba merong puwersahan kaya nasugat si Cabral one time nung pumunta siya sa isang hearing. Parang tinanong niya is paano daw dumating yung USB, sorry, USB sa computer ng DPWH. Tapos parang I remember parang ang sagot niya lang, hindi, with Cabral
ginamit ko yung USB ko at kumuha ako ng files. Pero kung titignan mo, rally mo yung sagot niya, he did not deliberately answer yung question ni Bam Aquino. Do you think that there is a gap na meron pa tayong kailangang malaman kung papaano niya talaga nakuha yung files from Cabral? Ako brother, to be honest, I'm not satisfied sa pagkuha nila dun. Although naintindihan ko it's, courtesy, parliamentary courtesy sa kapwa nila ka-equal branch 'no. Kasi kung kuwan mo talaga yun, tanungin mo talaga bakit may mga ganitong kasi ako naniniwala ako dun sa staff. Tsaka unang-una brother, 'pag humihingi ka ng kopya, I don't believe na dapat gamitin mo yung sarili mong USB. Correct. Yung sarili mong USB ipapasak mo dun sa computer sa opisina ng DPW. Hindi ba sinabi ko chineck ba nila yung USB kung ito ay virus free, wala ba itong mga kuwan na puwedeng maka-corrupt sa files? It can corrupt the files. Marami na ngayong nangyayaring Yes, ang sabi ng DPWH dito, tuwiran nilang sinabi, yes, merong sinabi si Secretary Dizon to authorize Yusek Cabral to give yung district allocation kay Congressman Leviste. Pero tuwiran din nilang sinabi that they don't know kung ano yung nakuha niya using the USB. Kasi ang nangyari daw, pagkatapos daw na umalis si Cabral sa kanyang posisyon, sinecure nila yung mga computer at binigay daw nila sa ombudsman at hindi na nila pinakailaman. kaya mali ako dun, hindi ako kuwan dun bilib kay Secretary Dizon, insidente. Hindi dapat yan, yung ini-ignore or pinahahayaan niyo na. Kasi mauulit at mauulit yan, that's a bad precedent, it's a At bad saka precedent. maabuso. Yung ibang kongresista gano'n din ang gagawin. Correct. Tsaka unang-una hindi puwede yan na paghihingi ka ng, kopya, mag-antay ka na yung agency yung magbibigay sa'yo. Hindi yung ikaw yung pupunta doon, tsaka ka palang tatawag kay Vince Dizon. At ito ang masasabi ko, I don't know kung narinig mo ito na-mention niya doon, pero ako narinig ko. Congressman Leviste, mamas boy ka kasi doon kanina i-reply mo brother yung sinabi niya. Nung kausap niya si Vince Dizon, katabi daw niya yung mama niya nakikinig din. I think ang narinig ko, ang sinabi niya, kinausap ng nanay niya. Hanggang pagkaalam ko, habang kausap nila si Vince Dizon nandun din yung mama niya. Oh, let's say tama yung Grabe, sinabi no? mo na kinausap ng nanay niya si Vince, bakit nakikialam na yung senador? Bakit? Ibig sabihin, parang hindi niya rin kaya, no? Kung mag-isa lang. Correct. Totoo yan, totoo yan. Yan GDRP yan, sa data privacy rin. Yes, and there's a lot of like issues kasi at the end of the day, hindi mo naman obligasyon. Lawmaker ka, hindi mo obligasyong mag-imbestiga unless ipasok yung kaso sa plenaryo at kayo mag-imbestiga. Saka pa lang ikaw magkakaroon ng reason to actually get information. I think yun yung isang issue na problema kasi ni Leviste dyan because I think, I hate to say this, ang ganda ng pag-uusap natin. I'm actually taking notes doon sa sinasabi ni Boss Trunks, pero we need to cut it short dahil, pare-parehas din tayo, meron tayong mga obligation. Pero pinangako ko lang sa kanya 1 hour lang talaga. So, we're at the end part ng Per hour ating, podcast. O, per hour. Kaya ayun. So, at the end of this, I want to ask your honest reaction. How can you rate from 0 to 10 yung naging first day ng Blue Ribbon Committee? And are you looking forward to any, anything moving forward to the next Blue Ribbon Committee? You think tapos na 'to, everything is set on stone na? Kung ire-rate ko siguro mga 6 or 7. Wala naman tayong may nakuhang bago dun, eh. Expect yung sinasabi nilang pasabog yung bagong witness, palso. Hindi ko naman sinasabing itigil 'no, pero kung meron pa silang kailangang, ah, mga bagong then, continue nila yan 'no. And I hope na kung siyempre may ipapatawag ka diyan, dapat ipatawag mo rin yung other side. Kasi let's say ang narinig mo lang natin kanina yung yung side ni Libiste, ilang, pagbibigay leeway na binigay sa kanya 'no, nakapagtanong pa siya kay Bunoan 'no. Well, add ko lang brother, medyo maludo ako dun kay Marcoleta kanina kasi, I agree with him naman. Bakit papagsalitain si Libiste sa mga ganyan? Hindi naman siya DPWH staff, Competent. wala siyang kaalam-alam dun. And I think, Leviste was only there. I think grandstanding na it's part of his, script na mag-grandstand kasi wala naman siya all he did was to ask. Nagtanong lang siya, wala naman siyang ginawa, wala naman siyang nadagdag.
'no. And yun lang yung kuwan ko sa kuwan dun, parang 7 wala tayong nakuhang bago. It's the same brouhaha from all those from Diskaya, from Yusek Bernardo, wala ng bago. So, I hope sa susunod, ipatawag nila yung staff ni Cabral para mabigay malaman din yung side ng kabilang side. Silang madadagdag na, I don't know if I think they should focus na sa pa-file ng kaso doon sa mga involved, 'no, rather Correct. than nagfi-fishing pa rin sila. Kung ang hangad lang naman nila is i-pin si Laang i-pin kay Kong Romualdez, medyo they're running out of time. Nandiyan na Yeah, si Kong and, Romualdez puwede nang may bitahan. yeah, and Yun lang. I think, I think, pero thank you Boss Trunks, pangalawa, pangatlong beses na yata kita inawitan at ngayon lang talaga nangyaring nag-work ang schedule. Thank you so much Boss Trunks. Oo, and, ang hirap pasensya na po sa lahat. Actually, si Boss Trunks I think 2 weeks ago pa ata nandito. Kaso ako po talaga ang may problema dahil sa scheduling kasi first time ko pong ginagawa 'to that I invite people. Dati kasi monologue lang. Eh, ngayon may mga schedule na iba-iba po kasi kami lahat ng time zone sa hindi po siya taga-States, hindi rin kami parehas ng oras. So, schedule-wise hirap. Pero thank you Boss Trunks sa pagpasyal. And ako, before I start my last words, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Follow us on Facebook, YouTube, and also sa Spotify. Pinyo lang po yung Philcast at makikita nyo po kami doon. For our previous episodes at sa mga previous clips na makikita nyo po si Boss Trunks doon. Last words ko dito, I think it's more of sana sa second part ng investigation, papaano masustinahan yung tanong ng karamihan ng tao kung bakit ang bagal ng investigation. And I think for me, answer the big question kung bakit, which is, the biggest question is, ebidensya pa lang nahihirapan silang mag-collate ng mga corroborative, evidences to pin down itong mga pinag-uusapan nating mga pero I think, planado na nito ng karamihan na maraming grupo, maraming mga secretary before para ganito ang mangyari. And for sure, ang plano nila maybe pahirapan ng pangulo to investigate further dito sa flood control issue kasi ang daming involved. Naniniwala ako that there's a lot of forces now na maaaring gustong pabagsakin ng pangulo, maraming forces din ang gustong sirain ang kredibilidad ng Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson, and yung pinakaproseso ng pag-iimbestiga ng iba't ibang ahensya dito sa flood control issue. My only advice to everyone is this: listen to the evidence, not to the noise. Be skeptic sa sinasabi namin mga vlogger. Use your own evidence, eyes, ears, nose to see what the real issue behind the noise. Kasi at the end of the day, dapat ikaw ang titimbang nito pagdating ng eleksyon. At sana magamit mo 'tong mga napag-uusapan natin dito for you to have a higher standard 'pag ikaw ay boboto sa susunod na eleksyon. 'Wag lang dahil sa mga ingay na naririnig mo sa social media. Kaya yun, so thank you so much Boss Trunks. Maraming salamat po sa mga nanood. And again, magkita-kita ulit po tayo sa susunod natin na live podcast. Thank you po and God bless sa inyong lahat. Thank you brother, maraming salamat at salamat din sa Thank mga pumunta rito ngayon sa sumama sa'tin. Ayan, thank you. have a nice day.